Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin niya nagmamahal. Sa mga huling araw na ito, na iyong itinakda, ito ay isang panahon puno ng kasalanan at kaguluhan. Papasalamat po kami sa biyaya na kami ay niligtas mo sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Inihiwalay kami bilang mga banal sa gitna ng masamang mundong ito at pinalalakas kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Upang kami ay makapamuhay sa nalalabi naming buhay para sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa pagpapahintulot mo po sa amin, kami na mga tinubos ng dugo ni Kristo, na magtipon sa lugar na ito upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng iyong mga salita, at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kung saan ikaw ay naroon. Naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay taimtim na nanalangin na tignan mo po ang bawat isa sa amin nang may habag at hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay. Naway gawin mo po kaming ganap ng higit pa sa pamamagitan ng iyong biyaya, mga salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang maging sa mga huling araw na ito, kami ay makapamuhay bilang iyong mga anak na walang anumang dapat na ikahiya sa pamamagitan ng pagluluwalhati lamang sa iyo. Naway ang iyong kapangyarihan ay mapasa lahat ng mga brothers at sisters sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at nagpapalaganap ng Ebanghelyo, upang sa iyong patnubay at presensya ay higit na maisakatuparan ang iyong mga kalooban ng higit at higit pa sa pamamagitan nila. Panginoon, hinihiling din po namin na tingnan mo po ang bawat taong may sakit o may kahinaan at ipagkaloob sa kanila ang mga kalakasan at ang iyong biyaya ayon sa kanilang kinakailangan, na mag-iingat sa kanila mula sa pagkatisod o pagkabuwal. Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita at nagtuturo sa amin ang daan na dapat namin lakaran. Maging sa sandaling ito, naway ipakita mo po sa amin ang iyong mga salita na nais mong ihayag sa amin at ang iyong mga banal na kalooban. At pakiusap, gabayan mo po kami na ingatan ng iyong mga salita sa aming mga puso at buhay upang ikaw lamang ang aming maluwalhati. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay at idadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Roma chapter 11. Roma chapter 11 verse 35 hanggang Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 11 verse 35 hanggang Roma chapter 12 verse 2. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhati at magpakailanman. Amen. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na sa ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kakabalik lang po namin mula sa summer retreat sa ating retreat center sa New York at Kentucky. Sa pagkakataong ito, idinaos ng New Jersey Church ang kanilang inauguration para sa kanilang bagong church building. Ang church building ay unang itinayo ng mga Amerikano. Bagaman ito ay luma, ito ay napakagandang gusali na magagamit bilang church building. Ito ay itinayo tulad ng isang tradisyonal na estilo ng church sa Amerika at nirenovate nila ito ng maayos upang magamit na nila ito sa kanilang mga pagtitipon. Nakatanggap din sila ng kompletong lisensya para sa paggamit ng gusali.
kaya't malaya nilang naisaayos at naitayo ito na may magandang lokasyon. Naniniwala ako na ito ay magsisilbing isang malaking tulong upang higit pang makapag-evangelize sa lugar ng New Jersey. Para naman sa New York Church, bagaman ito ay napakahirap, nagawa po nilang bumili ng bagong venue. Ito ay isang napakagandang gusali na kanilang nilinis at nirenovate ng mabuti at nagawa po nilang magkatipon doon. Bagaman nasa gitna ng mga pagsubok, ang maalab na panalangin at evangelism ng mga kapatiran ay nagpapatuloy para sa gawain ng pagliligtas. Ang ating retreat center sa Kentucky ay ang sentro ng maraming churches sa Eastern Region. Bagamat ito ang sentro, ang distansya ay napakalayo dahil masyadong malawak ang lupain. Mula sa New York, umaabot ng 10 oras ang biyahe sa pamamagitan ng kotse at 8 oras naman mula sa Washington DC o Chicago. At ang pinakamalapit na church ay hindi bababa sa 6 na oras ang biyahe. Sinasabi na ang Kentucky Retreat Center ay nasa humigit kumulang 1,750,000 square meters. Ang napakalawak na lupaing iyon, kung saan dating masayang sumasakay sa mga kabayo ang mga Amerikano, ay ngayon ay nabinili at tinayuan ng bagong venue at lodging buildings. At ito ngayon ay ginagamit upang aktibong makapag-evangelize. Sa kabila ng distansya, madalas silang nagtitipon doon. Tinuturuan ang kanilang mga sarili, nag-evangelize ng mga kaluluwa, at nagkakaroon ng mga meeting kasama ng ibang mga churches sa rehiyon. Hindi sila nag-aatubiling magtipon doon at masigasik na magkaroon ng fellowship at evangelism na para bang 3 oras lang ang layo. Ang biyaya ng Diyos ay napakadakila na ang bawat isa sa atin ay nagagawang maramdaman na kasama natin ang Diyos at siya ay gumagawa sa atin. Ang Ebanghelyo sa US ay aktibong ipinapangaral. Kaya sa pamamagitan ng mga talatang binasa natin sa chapter 12 verse 1, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, itinakda ko ang pamagat ng sermon ngayon bilang isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos. Sa Roma chapter 11 verse 35, sinasabi po doon, sino ang nakapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran? Ang talatang ito ay isang sipi mula sa Job chapter 41 verse 11. Sino nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran? Sa akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan, na nagsasabi na ang lahat ng mga nilalang ay nilikha ng Diyos at pag-aari niya. Sino ang nakapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay pinagmulan ng lahat. Siya ang namumuno sa kanila at ang lahat ay natutupad ayon sa kanyang layunin at plano ng paglikha. Ang lahat ay nakakatulong sa pagtupad sa kalooban ng Diyos at nagdadala sa kanya ng kaluwalhatian. Sabi po sa Roma chapter 11 verse 35, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Ibig sabihin po nito, walang utang ang Panginoon kanino man. At walang anumang sitwasyon kung saan kailangan magbayad ang Diyos sa sinuman. Tayo ang dapat na unang maghandog sa Diyos. Sa unang kronika, si David ay naghandog ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan, pati na rin ang buong bayan sa Diyos. At siya ay nanalangin sa Diyos. Sabi po sa unang kronika, chapter 29, verse 14, ngunit, sino ba ako at ano ang aking bayan na kusa makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Ito ay tunay na malinaw na pagpapahayag. Buhat pa sa simula, ay wala tayong anumang pag-aari. Lahat ng bagay na mayroon tayo ay ibinigay lang sa atin ng Panginoon. At ibinibigay lang natin
ibinibigay lang sa atin ng Panginoon kung ano ang sa Panginoon. Kaya ano po ang sinasabi ng Biblia kapag sinasabi natin na nagbibigay tayo sa Diyos? Hindi natin ibinibigay ang sa atin, kundi ibinabalik lang natin sa Diyos ang para sa Diyos. Kilalanin natin na ito ay sa Diyos at ibinabalik sa Diyos ang dapat ay sa Diyos. Kaya sinasabi dito na walang sino man ang unang makapagbibigay sa Diyos, sa Panginoon, at siya'y mababayaran. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon at ang mga ito ay umiiral. At para sa Kanya ang lahat ng bagay at sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya ang lahat ng bagay ay katuparan ng plano at layunin ng Diyos na lumikha sa kanila at kalaunan ay babalik din ito sa Diyos. Kaya sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kadahilanan ng ito ay mayroong salitang kaya. Sa chapter 12, verse 1 sa Roma na nakakonekta sa unang talata. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo. Ito ay sinasabi sa ating mga ligtas na banal. Ang mga salita na isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, ay nangangahulugan na kung ikaw ay nadamitan ng kahabagan ng Diyos, pakinggan mo ang mga salitang ito. Mayroong talata po sa Efeso chapter 2 verse 4. Sinasabi doon, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ito ay nasulat dahil sa habag sa atin ng Diyos. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan at naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang isang taong ligtas ay ang nakatanggap ng habag ng Diyos at ang habag ay maawaing pag-ibig. Ngayon, kung natanggap ninyo ang habag ng Diyos, makinig kayo. Ito ang ibig sabihin nito. Sa pagkakataong ito, tayo na nagkakatipon dito ay nakatanggap din ng dakilang habag ng Diyos, wagas na pag-ibig at awa. Tama po ba? Kaya, natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Natanggap natin ang kaligtasan. Natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Nakatanggap tayo ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa langit. Ito ang sinasabi sa mga taong naligtas. Isinasamo ko sa inyo na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Tayo na mga naligtas ay nalalaman na ang ating kaluluwa at katawan ay mula sa Panginoon. Sa unang Korinto chapter 6 verse 20, sinabi po doon, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ito ay isang bagay na tanging mga taong naligtas lamang ang tunay na makakaunawa. Kaya bago natin maunawaan ang talata na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Dapat muna nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin bago nating subukang unawain ang talatang ito. Kailangan nating maunawaan kung anong ginawa ng Diyos para sa atin bago nating subukan unawain ang talatang ito. Kailangan nating maunawaan kung anong ginawa ng Diyos para sa atin bago nating subukan unawain ang talatang ito.
Nakalagay po ito sa Efeso chapter 5 verse 2. Tignan po natin sa Efeso chapter 5 verse 2. Dapat muna nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin bago nating subukang unawain ng talatang ito. Tingnan po natin, Efeso chapter 5 verse 2. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, Efeso chapter 5 verse 2. Efeso chapter 5 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Una, ang salita na kanyang sarili dito ay nagpapatungkol kay Kristo. Kanyang sarili, si Kristo, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Si Jesus ay walang kasalanan, banal at kapantay ng Diyos. Gayunpaman ay pumunta siya dito sa mundo sa anyo ng tao, naging gaya ng tao at nabuhay dito ng 33 taon. At sa uli, ang nag-iisang walang kasalanan ay pinasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Nagaya ng kahabag-habag na makasalanan, siya ay hinampas at ipinasa ng kakilakilabot na krus, ang pinaka-nakakatakot na instrumento sa pagpatay. Siya ay dinala patungo sa lugar ng kamatayan at nagdusa ng matinding kahihiyan at sakit na kailangan tiisin ng tao. At siya ay pinako sa krus. Wala 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa loob ng 6 na oras, siya ay pinako sa krus at tiniis ang lahat ng sakit at idinanak ang lahat ng kanyang mahalagang dugo para sa atin. Kaya nga sinabi, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Inaalay ng Panginoon ang kanyang buhay upang iligtas tayo bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Sa lumang tipan, kapag ang mga Israelita ay nagkasala, kailangan nilang maghandog ng kordero, kambing o guya. Ipabadanak ang dugo nito upang ihandog ito bilang pantubos para sa kanilang mga kasalanan. Ito ay hindi perpektong handog. Ngayon, si Jesus ay naging gaya ng kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at namatay doon sa krus. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili, siya ay naging kasiya-siya, handog, isang handog na nagbibigay kagalakan sa Diyos. Sapagkat ang pagliligtas sa atin ay ang nakakapagbigay kasiyahan sa Diyos. Inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Gayon din si Jesus, siya ay dumating bilang pinakapunong pari upang iligtas tayo at inialay niya ang kanyang sariling katawan bilang handog. At ngayon sa unang Pedro chapter 2 verse 5, sinabi po doon, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay sinasabi sa lahat ng mga naligtas tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa madaling salita, silang mga naligtas ay dapat na maging pari na mag-aalay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos. Sa unang Pedro chapter 2 verse 9, sinasabi po doon, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, mga pari. Sa mga tao sa Israel, ang pinakamarangal na tungkulin ay ang pari. Walang sino man ang maaaring maging pari. Tanging sila lamang na ibinukod sa mga Israelita. Higit sa lahat, sila mga nagmula lamang sa mga inapo ni Aaron ang maaaring maging pari. Subalit ngayon, tayong mga naligtas ay naging mga pari ng Diyos. Kaya nang sinasabi dito, tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sila mga naligtas ay naging maluwalhating mga pari sa harap ng Diyos.
Una, kailangan ninyong malaman ito. Ang mga pari ay ang mga tao na tanging sa Diyos lamang naglilingkod. Inialay ni Jesus ang kanyang katawan sa Diyos bilang handog at binayaran niya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at naging pinakapunong pari na kasiyasiya sa Diyos. Kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan niya na naging pari ng Diyos. Gaya po nito, kayo ay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naging banal na pari sa harap ng Diyos. Sinabi po sa Roma chapter 12 verse 1 na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Na siyang banal na utos sa atin ng Panginoon na sinasabi sa atin, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Dapat nating malaman ito ng sigurado. Tayo ay naging isang banal na pari ng Diyos. Ang ating katawan ay isang handog. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Hindi lamang ang ating katawan, kundi pati na rin ang ating puso, katangian, at buong buhay natin. Sinasabi ng Diyos na ialay natin ang buong buhay natin bilang banal na handog na kasiyasiya sa Diyos. Banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. Nakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng mahalagang dugo ng Panginoon. Sinabi sa unang Pedro chapter 1 verse 18 hanggang 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nagsisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo tulad ng tupa. Kaya sinabi sa Hebreo chapter 9 verse 12, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Tiniyak niya ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa atin. Ito ay talagang nakakamanghang gawain ng Diyos para iligtas tayo. Sabi po sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, ang katubusan ng Diyos ay nagbayad ng halaga ng aking mga kasalanan sa halip ko. Kaya natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at naging mga taong tumanggap nito magpakailanman. Hindi ba't ito'y nakakagulat? Inibig tayo ng Diyos at isinugo ang kanyang bugtong na anak bilang handog na pantubos at pagkatapos ay naghandog ng walang hanggang katubusan para sa ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Ngayon, tayo mga naligtas ay mga inihiwalay na banal, tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo. Sinabi sa Apokalipsis chapter 1 verse 5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin wala sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Inibig tayo ng Diyos at tinugasan wala sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Si Apostol Juan ay nananalangin. Sabi sa Apokalipsis chapter 1 verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya ang kalawalatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, kundi ginawa rin niya tayong kaharian o mga pari o mga hari ng Diyos. Ang mga tao ang pinakamahalaga sa kaharian ng Diyos. Ang tatlong uri ng kaharian ay una, soberanya, kung saan ang Diyos. At ang ikalawa, ang lupain ay ang bagong langit at lupa. At ang ikatlo, ang mga tao ay ang mga banal na naligtas. Tayo ay mga tao ng kaharian ng Diyos. Kaya, sinabi po sa Apokalipsis chapter 1, verse 5 hanggang 6, doon sa umiibig sa atin, sa nagbalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo.
at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Kaya huwag po nating kalimutan na ginawa tayong kaharian ng Diyos at ng mga pari. Kaya tayo mga naligtas ay dapat na maging banal na mga pari na nag-aalay ng espiritual na handog. Tayo ay mga pari. Ngunit, tama po ba na gumawa tayo ng mali? Tama po ba na gumawa tayo ng mali? Kaya buksan po natin sa ating Biblia. Sa Roma chapter 14. Roma chapter 14, mula verse 7 hanggang 8. Babasahin din po natin ng sabay-sabay. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Brothers at sisters, kayo bang lahat ay sa ulado ang talatang ito? Tumingin po kayo sa akin. Ano mang chapter at verse? Ito ay Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8. Wag po kayong kumain ng almusal bukas kung hindi ninyo ito maisa sa ulo. Dahil itong salitang ito ay dapat na matunaw na malalim sa buto ng mga ligtas na mga Kristiyano. Sa atin, ibig sabihin, tayo mga naligtas. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga naligtas ay dapat mabuhay sa kanilang sarili. Ay hindi dapat mabuhay sa kanilang sarili. Siyempre, walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Wala tayong karapatan na mabuhay at mamatay sa ating sarili. Bakit po? Dahil mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga lagang dugo, iniligtas niya tayo at ginawa tayo mga banal na pari. Ang pari ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Siya ang tao nag-aalay ng banal na handog na kinalulugdan ng Diyos. Kaya, dapat nating ialay ang ating mga katawan sa Diyos bilang handog na kasiyasiya. Walang sino man ang dapat na mabuhay sa kanyang sarili at mamatay para sa kanyang sarili mula sa atin. Kung mabubuhay tayo ng ganito, ito ay kabaliktaran. Hindi ito espesyal na bagay. Ito ay napaka-normal na bagay. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo yung namamatay. Dapat tayong mabuhay sa Panginoon. Kung tayo ay kinakailangan, dapat tayong mamatay sa Panginoon. Bakit po? Dahil mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Dapat tayong magkaroon ng puso na mabuhay o mamatay sa Panginoon. Depende po ito sa inyo. Tama po. Wala tayong kalayaan na mabuhay sa ating sarili. Wala tayong karapatang mamatay. Dahil mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kaya sabi sa Roma chapter 12 verse 1, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ito ay kautusan na inuutos sa atin ng Panginoon. Ang inyong katawan, inyong mga katawan. Ito ay buong katawan at buhay. Ang ating puso, personalidad, buong buhay, lahat ng ating mga salita sa buhay, ang ating kilos, lahat ng bagay ay dapat banal na handog na nagbibigay lupit sa Diyos. Ito ay dapat na maging handog na buhay. Paano naman po kayo? Nahihirapan ba kayong sumunod? Hindi dapat tayo mabuhay sa ating sarili. Hindi dapat mamatay sa ating sarili. Ngunit, sa palagay ko, hindi maraming kapatiran. Ito po ay kabaligtaran. Maraming mga ligtas. Tama? Lahat tayo ay naligtas. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nabubuhay o namamatay para sa Panginoon. Ito po ang tunay na problema. Ngunit, ito ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi niya sinabi, ayos lang kung mabubuhay ka sa Panginoon o hindi. Kung mabubuhay ka para sa iyong sarili at mamamatay para sa iyong sarili, walang problema. Ang katotohanan ay hindi nakikipagkompromiso. Dahil iniligtas tayo ng Panginoon,
sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, namatay sa lugar natin. Ngayon, hinihingi niya sa atin na mabuhay sa natitira nating buhay para sa kanya, kahit nakapalit ay kamatayan. Ang bugtong na anak ng Diyos ay tiniis ang krus, ang pinaka nakakatakot na paraan ng pagpatay na ginawa ng Roma, upang iligtas ang mga makasalanang katulad natin. Hindi lang siya pinatay sa krus. Ang araw bago siya hinubaran ay itinali sa isang kahoy, ang kanyang katawan ay napunit sa pamamagitan ng kakilakilabot na latigo. Ang ibang mga tao ay namatay mula sa sakit ng paghagupit. Tiniis niya ang kakilakilabot na latigo. Kaya, 700 taon bago dumating si Jesus, sinasabi sa Isaías chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kinuha niya ang sumpa at kakilakilabot na paghuhukom na dapat nating tanggapin. Hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Ngayon, dahil tiniis ng Panginoon ang kahihiyan, sakit at sumpa para iligtas tayo, hinihingi niya sa atin na mabuhay para sa Kanya na sa natitira nating buhay. Sobra-sobra ba ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Sinasabi sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusuklit sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ibinigay sa atin ng Diyos ang biyaya para iligtas tayo. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Upang iligtas ang mga makasalanang tulad natin, ang bugtong na anak ng Diyos, na kapantay ng tagapaglikha, ay pumarito sa mundong ito sa anyo ng tao. Sa Filipos chapter 2 verse 6, sinasabi na siya ang kapantay ng Diyos ay nasa anyo ng tao. Si Jesus ay hindi isang tao. Siya ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang Trinity. Ngunit, iniwan niya ang lugar na iyon at nagkatawang tao at nagpakita sa anyo ng tao. At si Jesus ay naging lingkod ng mga tao. Sinabi niya, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Mateo chapter 20 verse 28. Ang Diyos ay naging tulad ng tao, naging isang lingkod. Naglingkod sa tao at namatay. Hindi natin ito maunawaan ng ating kaalaman, ngunit ginawa ito ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos at ginawa niya tayong mga anak at binigyan niya tayo ng malulating pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit at sa kaharian ng Diyos bilang ating pamana. Ito ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan katulad ng ulila habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kundi sasamahan tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi dapat natin kalimutan ang biyayang ito. Matapos tayong maligtas, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para suklian ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Papaano natin ito susuklian? Sinabi po sa isang hymno, I cannot repay the grace that you have shown me, but my weak heart and humble body will become your servant. I cannot repay the grace that you have shown me, but my weak heart and humble body will become your servant. Paano natin ito masusuklian? Kahit na mamatay tayo ng 100 beses para sa Panginoon, hindi natin masusuklian ang kanyang biyaya. Bagamat hindi natin ito masusuklian sa pamamagitan ng mahinang puso at hamak na katawan, tayo magiging kanyang alipin. Ang alipin ay walang pagnanasa o sariling plano, tanging para lamang sa kanilang Panginoon. Ang salitang lingkod sa Biblia ay ang salitang Griego na doulos. Ito po ay nangangahulugang alipin. Noon, ang mga alipin ay binibili ng pera at nagiging pag-aari ng kanilang amo. Ang isang alipin ay walang sariling plano, hangarin o kalayaan. Sila ay para lamang sa kanilang Panginoon, mabuhay man o mamatay.
Si Jesus ay dumating din sa mundong ito sa anyo ng isang alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 8. Siya ay pumarito sa mundong ito sa anyo ng isang alipin at sumunod sa salita ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Ginawa niya ito upang matupad ang plano at layunin ng Diyos na iligtas tayo. Ngayon, tayo ay mga alipin ni Jesucristo. Palaging ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na isang alipin ni Jesucristo. Sabi sa Roma chapter 1 verse 1, sinabi po niya, si Pablo na alipin ni Jesucristo. Ito ay isang alipin. Kung titignan mo ang buhay ni Apostol Pablo, hindi siya kailanman nabuhay para sa kanyang sarili. Siya ay gutom, hiniginaw, binugbog, kinulong, at maraming beses na nabingit sa kamatayan. Lahat ay dinanas niya upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang huling hiling niya ay mangaral sa Roma. At siya ay pinugutan ng ulo doon. Napuntahan ko ang underground ng bilangguan sa Roma kung saan kinulong at pinatay si Apostol Pablo. Sinabi sa Galatia chapter 6 verse 17, sinabi ni Apostol Pablo, sa pagkataglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Si Jesus ang salita at pag-ibig ng Diyos na naging laman. Nang tanungin si Felipe ni Jesus, si Jesus sa Juan chapter 14 verse 8, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Sumagot si Jesus sa verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Bagamat hindi nakikita ng ating mga mata ang Diyos, si Jesus ay di nakikitang Diyos na naging laman. Sa makatuwid, ang mga salitang sinabi ni Jesus ay ang mga salita ng Diyos. Ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Pinayapa ni Jesus ang bagyo, pinayapa ang hangin, binuhay ang mga patay, at nilinis ang mga ketongin. Ito ay isang bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa, ngunit ginawa ito ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, at pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, si Jesus ay tila ipinakita sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Kung titignan mo ang buhay ni Apostol Pablo, ito ay katulad ng buhay ni Jesus. Sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Galatia chapter 6 verse 17. Ito ang mga tanda ng pagdurusa. Hindi man natin kayang mamuhay gaya ni Apostol Pablo o ni Pedro, ngunit tayo rin ay ang mga taong naligtas sa kaparehong biyaya ng Diyos. Dapat nating malaman na ang ating katawan at espiritu ay sa Diyos. At kailangan natin magpasya na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sinabi sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang mga tao ay nalilito tungkol sa paglilingkod. Sinasabi nila, bahay ng paglilingkod o bahay ng paglilingkod at iba pa. Kaya nagtitipon sila tuwing linggo at sinasabi, simulan na natin ang paglilingkod. At ang mga sumasamba sa kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Sabi sa Juan chapter 4 verse 24. Kaya naliligo sila, nagsusuot ng malinis na damit kapag Lord's Day, at pumupunta sa church at nanalangin, Panginoon, tanggapin mo ang aking handog na buhay. Ito ba ay spiritual na pagsamba? Hindi natin alam kung ano ang pagsamba. Sa Juan chapter 4, nakatagpo ni Jesus ang babaeng Samaritana at nagsabi ito sa kanya. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. May isa pa akong gustong itanong sa iyo. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi mo,
Sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ay ang mga tao sa Jerusalem? Dahil ang bansang Israel ay nahati sa dalawang bansa, sa South Judah at North Israel. Ang North Israel ay nawasak noong BC 722. Kaya't ang mga hintil ay pumasok sa Israel, at sa North Israel ang pinaghalong mga Hudyo at mga hintil ay naging gaya ng mga Samaritano. Kaya itinuring ng mga Hudyo ang mga Samaritano na parang aso. Kaya't gumawa sila ng sariling nilang templo sa bundok ng Gerizim at sinabi, "Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Alin ba ang tama?" Sa Juan chapter 4 verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na iyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem." Ibig sabihin nito na pareho silang mali. Sinabi sa Juan chapter 4 verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem." Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa John chapter 4 verse 24. Kung ang Diyos ay laman, marahil maaari niyang tanggapin ang pagsamba sa isang naitakdang lugar o sa pamamagitan ng ilang ritual. Ngunit ang Diyos ay Espiritu, at hindi niya kailangan ng mga bagay na ito. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu Santo at katotohanan, ang mga tunay na naligtas lamang ang makapaglilingkod ng totoo. Kahit na mga taong hindi ligtas ay nagkatipon at nagpupuri ng magkakasama, wala itong kinalaman sa Diyos. Ang mga ligtas ay mayroon na ngayon Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa mga tao upang maunawaan ang biyaya at maligtas. Ang Espiritu Santo ay nanatili sa atin kahit na hindi natin ito alam. Siya ay nasa 1 Corinto chapter 6. Sinabi ng Biblia na may mga banal na iglesia ng Corinto ang nagkasala sa pamamagitan ng kanilang katawan. Sabi sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili?" Dahil sa hindi nila ito alam, kaya nagkasala sila. Ang katawang ito ay templo. Bakit po? Dahil mayroong Espiritu Santo sa ating katawan. Ito din ang tumutulong sa atin na maunawaan at mabuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya narito ang Espiritu at katotohanan. Ang ating pamumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo ay ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito ay ang espiritual na pagsamba. Yung ating pamumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo, ito po yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung espiritual na pagsamba. Ang pagsamba na ito, walang simula. Walang magsimula tayo sa pagsamba at tapusin natin ang pagsamba. Kung hihinto tayo sa pagsamba, mali ito. Bilang mga taong naligtas, ang buhay simula ng kaligtasan hanggang sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay ang pagsamba. Hanggang sa langit, patuloy tayong sasamba. Patuloy tayong sasamba sa Diyos upang ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian. Kaya sa Roma chapter 12 verse 1, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na sa ninyong makatwirang paglilingkod. Hindi ibig sabihin na ito ay katawan lang. Maging ang ating puso, buhay, at lahat ng bagay na mayroon tayo ay dapat na ialay ko bilang buhay na handog na nakakalugod sa Diyos. Ang buong buhay natin ay dapat maging espiritual na handog sa Diyos na namumuhay ayon sa Kanyang kalooban at nakakalugod sa Diyos. Sinabi po sa Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito.
Huwag tularan ang mahalay at masamang mundo. Ang ibig sabihin ng tularan ay panggagaya. Tama po? Huwag nating gagawin ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Unti-unti tayong binabago ng Espiritu Santo at ang salita. Kahit na tayo ay naligtas na, nasa loob pa rin natin ang ating lumang pagkatao. Mabuti sana kung ito ay biglang maglaho nang tayo ay naligtas. Ngunit ito ay nananatili pa rin. Ano ang dapat natin gawin? Unti-unti tayong binabago ng salita at ng Espiritu. Sa madaling salita, lumalago ang ating pananampalataya. Ang espiritual na paglago ay nangangahulugan na ang pagkatao ni Kristo ay unti-unting nabubuo sa atin, kaya ang lumang pagkatao ay unti-unting nawawala. Kahit na naligtas ako ay 90% at ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nasa 10%. Kung lumago tayo ng kaunti, 20%, ang Holy Spirit, 80% ako. Pagkatapos 30%, 70%, ganyan. Pwede tayong mapalitan. Pagkatapos nito, 50% ako at 50% Holy Spirit. Pagkatapos, kung minsan ay namumuhay ako ayon sa banal na espiritu, pero minsan ay namumuhay ako ayon sa pagnanasa ng aking laman. Kung tayo lumalago pa, kung ang Panginoon ay ang namumuno sa aking puso, 70%, 30% ang sa akin. Pagkatapos, unti-unti nating mapagtatagumpayan ang ating sarili. At kung halos lumago na tayo, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng kapangyarihan ng laman. Kaya sa Roma chapter 8, verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi lamang naroon ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa verse 9, sabalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Mga kapatid, wag po dapat natin gamitin ang katalagang Kristiyano. Si Mrs. Cream ay Kristiyano. Si Miss Park ay Kristiyano. Anong ebidensya? Ang kahulugan ng Kristiyano ay ang mga tao na kung saan nananahan si Kristo sa kanila. Alam mo ba ang Kristiyano kung saan nananahan sa Kanya si Kristo? Ang katibay na sila ay mga anak ng Diyos ay hindi lamang na si Kristo ay nananahan sa kanila, kundi sila rin ay pinapatubayan ng Espiritu ni Kristo. Mga kapatid, kung palagi tayong namumuhay ayon sa sariling kagustuhan at pagnanais, kahit na tayo nagpupuri sa Panginoon at tayo nananalangin sa Panginoon at tayo nakikinig ng sermon ng pastor at tayo nagbibigay ng offering at muli tayong namumuhay ayon sa sarili nating kalooban, ito po ba'y buhay ng Kristiyano? Sa katunayan, mas mahusay itong ginagawa ng ibang mga relihiyosong tao. Alam niyo po ba ito? Hindi po ito yung buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay dapat nating ihandog ang ating buong buhay bilang isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, bilang mga anak ng Diyos hanggang tayo tumayo sa harap ng Diyos. Ang family life, work life, society life, church life, at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang mga salita at pag-uugali ay dapat na isang handog na buhay, kasiya-siya, na sa Diyos na espiritual na pagsamba. Kaya niyo po ba? Opo. Siyempre, kailangan natin gawin ito. May nagsasabi na sila'y ligtas, pero minsan, pakiramdam nila na sila'y ligtas at minsan ay hindi. Problema po ba talaga iyan? Hanggang kailan kayo ganyan? Na inyong makatwirang paglilingkod. Sabi sa Roma chapter 12 verse 1. Kung ano ang aking sinasabi at ginagawa, ang aking puso at ang aking buong buhay ay dapat na maging isang handog na kinalulugdan ng Diyos na siyang espiritual na pagsamba. Yan ang espiritual na pagsamba. Naintindihan niyo po ba? At ngayon, dapat nating malaman na ang handog na iniaalay ng mga Kristiyano sa Diyos ay ang kanilang sariling katawan. Ang aking katawan, ang aking puso, ang aking buhay, at ang buong paraan ng aking pamumuhay ay dapat maging isang handog na buhay sa Diyos. Ang aking katawan na isang handog sa Diyos. Pagkatapos ialay ang lahat sa harap ng altar ng Panginoon, magkakaroon ako ng lubos na paikisama sa Panginoon. Meron pong himno na ganito, di ba?
Pagkatapos ialay ang lahat sa harap ng altar ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng lubos na paikisama sa Panginoon. Halimbawa, sabihin natin mayroong magkaibigang A at B. Ang kaibigang A ay tunay na sincero. Mahal na mahal ni A si kaibigang B. Hindi sincere si kaibigang B. Kung gayon, magkakaroon ba ng tunay na relasyon ang sinserong kaibigan at ang hindi sinserong kaibigan? Tama po? Hindi po. Hindi sila magkakaroon. Sa relasyon ng mga tao, dapat magsalubong ang katotohanan at katotohanan upang magkaroon ng tunay na relasyon. Ang Panginoon ay laging tapat sa atin. Gayunpaman, kung hindi tayo tapat sa Panginoon, magkakaroon ba tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon? Pagkatapos ialay ang lahat sa harap ng altar ng Panginoon, magkakaroon ako ng lubos na paingisama sa Panginoon. Inialay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Alam na alam niyo po yan. Pero, bakit hindi natin magawa? Bakit hindi natin magawa yun para sa Panginoon? Kung sinasabi nating nabubuhay tayo para sa Panginoon, pero nagpapanggap lang tayong nabubuhay para sa Panginoon, pinaglalaruan ba natin ang Panginoon? Kaya ngayon, ang mga nakatanggap ng awa ng Panginoon at nakatanggap ng kanyang kamanghamanghang biyaya, hindi tayo dapat mamuhay para sa Panginoon dahil may nagsabi sa atin, kundi kusang loob at masayang ialay ang ating sarili sa Diyos. Tingnan po natin sa Filipos chapter 1 verse 20. Filipos chapter 1 verse 20. Babasahin din po natin ng sabay-sabay ang Filipos chapter 1 verse 20. Filipos chapter 1 verse 20. Basahin po natin sabay-sabay. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Si Apostol Pablo ay may aking lubos na inaasahan at pag-asa. Si Apostol Pablo ay may isang bagay na lubang ninanais. Ano po ang kanyang nag-iisang kahilingan? Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Nais ko lamang parangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng aking katawan. Yun lang. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mabuhay o mamatay. Iyon lang ang taimtim kong pag-asa at hiling. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Alam niyo po bang na kapag tayo mga Kristiyano ay nagsalita o gumawa ng mali, ang pangalan ng Panginoon ay nalalapastangan? Minsan naririnig ko yan. Hindi ko alam kung ang isang brother ay ligtas o hindi. Kapag nakinig ako sa kanyang patotoo, para siyang ligtas. Pero kapag tinitignan ko ang kanyang magawa, parang hindi ligtas. Wala siyang ingat sa pagsasalita at nagmumura pa sa kapatid. Minsan siya'y kumikilos ng walang ingat na para bang nanggagalaiti siya sa galit. Kapag nakikita ako ng ganun, hindi ko alam kung nasa kanya ang Panginoon o wala. Sa palagay ko, may ilang peke sa mga nagsasabing sila'y ligtas. Kaya sa Ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Sinabi ng Panginoon, subukin ninyo ako. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo mabigo sa pagsubok, nabigo sa pagsubok? Paano kung si Kristo ay nasa inyo? Siya ay dapat ang Panginoon ng buhay ko. Kung may dumating na bisita at aanyayahan ko siya
sa likod bahay at gagawin ng anumang gusto ko sa kanya at pagtatawanan siya? Hindi ba't sasabihin ng bisita, hindi dapat ako pumunta dito? Gusto niyang umalis kaagad ng bahay. Ang Panginoon ay dumating sa ating laman, ang banal. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Dapat nating gawin ang Panginoon na Panginoon ng aking buhay. Lahat ng iniisip, sinasabi, at ginagawa ko ay dapat para sa Panginoon. Dapat kong gawin ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa Filipos chapter 1 verse 20, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi mo dapat lapastanganin ng Panginoon. Si Apostol Pablo ay napakadakilang tao. Kaya nga sinabi niya sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Talagang si Apostol Pablo ay sumunod kay Kristo at nabuhay na gaya ng Panginoon. Dapat nating tularan ang kanyang halimbawa. Kapag nakita natin ang isang tao na nagpapatotoo tungkol sa pagiging ligtas, nagsasalita siya ng maayos, naku, magandang patotoo yan. Halimbawa sa mga araw na ito, hindi iyon nangyayari. Pero nung nakaraan, kapag ang isang sister ay nagbibigay ng magandang patotoo, ang sister ay tinatawag dito at doon upang magbigay ng isang patotoo. Nagmula sila sa church na ito at sa church na iyon at sinabi na, Sister, maring magbigay ka ng patotoo. Nagbigay siya ng magandang patotoo, testimony. Pero nang paglaon, nalaman na hindi ito totoo. Ang kanyang buhay ay ganap na mali. Ano ang patotoong iyon? Yun po ay peke. Ang ating buhay mismo ay dapat maging isang patotoo. At ngayon, ang mga handog na ibinibigay ng mga Israelita sa Diyos ay dapat na walang tungis. Sinasabi sa Levitico chapter 22 verse 20 na ang mga handog na kailangan ibibigay, na kanilang ibibigay sa Diyos ay dapat walang dungis o batik. Dahil kung magbigay sila ng isang bagay na may dungis, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Tama po ba? Tingnan po natin. Tignan po natin dito sa ating mga Biblia. Sa Malakias chapter 1. Malakias chapter 1, verse 6. Ito po yung huling aklat sa Lumang Tipan. Malakias chapter 1, verse 6. Titignan din po natin at babasahin. Malakias chapter 1, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utosan ng kanilang amo. Kung ako nga isang ama, nasa ng karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasa ng paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon na mahakbo sa inyo, o mga pari na umahamak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. At inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo? O papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon na mahukbo. Sa verse 9, ngayon, maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay. Magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung titignan natin sa talatang ito, ng mga araw ni Malakias, ginagawa ng mga tao ang gawain ng Diyos, ngunit ang pagbibigay luwalhati sa Diyos ay tuloy nang nawala. O mga pari na humahamak sa aking pangalan, sila'y mga pari, opo. Ngunit, hindi mga pari na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos o naghahandog ng alay sa Diyos na nakakalugod sa Kanya. Sa halip,
Sila ay mga pari na humahamak sa pangalan ng Diyos. Ginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utosan ang kanilang amo. Kung ako ngay isang ama, nasa ng karangalang nararapat sa akin? Hindi ba ganoon din ngayon? Kapag nananalangin tayo, sinasabi natin, Ama naming Diyos. Sinasabi natin, Ama, Ama. Ngunit gaano natin iginagalang ang Ama? Tinatawag natin siyang Ama sa ating mga labi, ngunit kung ang ginagawa natin ay mali, sinasabi ng mga tao, kaninong anak yan? Talaga ba? Ngunit kung ang anak ay nabubuhay ng tama, sinasabi ng mga tao, ang anak ay tumutulad sa ama. Kapag tinitignan kita, naalala ko ang tatay mo. Ang anak ay dapat na lumaking katulad ng kanyang ama. Ngunit, kung ang anak ay kumikilos ng ayon lang sa gusto niya, sasabihin ng mga tao, kaninong anak ba ito? Tama po ba? Iginagalang ng mga utosan ng kanilang amo. Sinasabi natin na tayo ay mga lingkod ni Jesus. Tayo mga lingkod ni Yesu Kristo. Dapat nating parangalan ng Panginoon. Tama po ba? Hindi lamang sa salita, kundi sa lahat ng ating ginagawa. Nasa ng karangalang nararapat sa akin. At kung ako'y amo, nasa ng paggalang na para sa akin. Ang isang lingkod ay dapat na matakot sa kanyang amo. Dapat natin siyang paglingkurang may paggalang. At sa halip ay sinasabi niya, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Kung titignan natin noong panahon ni Malakias, hindi sila nahihiya. Sinasabi lang nila, paano namin hinamak ang pangalan ng Panginoon? Kaya kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. Ngunit sinasabi niyo, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Naghahandog sila ng mga maruruming pagkain. Kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, ng pilay at may sakit, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ang kinakailangang ialay ng mga panahong iyon sa Diyos, mga tupa o kambing o guya ay dapat wala itong kapintasan at walang kapansanan. Ngunit dinadala nila ang mga pilay, may sakit at bulag. Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo? Kahit na naghahandog ka sa isang bagay, sa isang gobernadora, hindi ba't dadalhin mo ang pinakamaganda at malinis upang tanggapin niya? Tatanggapin niya ba kung magdadala ka ng may sakit, pilay o bulag? Nagdadala kayo ng ganitong mga alay at sasabihin ninyo, inyong hingin ng kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ito po ang sinabi niya, o mga pari na umahamak sa aking pangalan. Ngayon, tayo ay mga pari ng Diyos. Paano naman po tayo? Tayo rin ay dapat na maging malinis na alay. Naunawaan niyo po ba? Kapag mali ang ating mga puso, pananalita at pagkilos, at pagkatapos ay nagbibigay tayo ng handog sa Diyos na inaangking tayo ay pari niya, tayo ay nagiging mga pari na umahamak sa kanyang pangalan. Ang pagiging pari ng Diyos, isa ba itong bagay na pwedeng gawin ng sino man? Maaari ba natin gawin ito sa kung paano natin naisip? Kaya nga, huwag natin kalimutan na tayo ay mga pari ng Diyos. Sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Tayo po yung mga pari. Huwag po natin kakalimutan na tayo yung mga pari ng Diyos. Ngayon, basahin po natin sa unang Pedro chapter 1 verse 15. Babasahin po natin mula verse 15 hanggang 16 ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 1 verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa halip, yamang banal lang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ngayon, para sa atin na mga naligtas, sinasabi sa verse 15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang Diyos Ama na nagligtas sa atin ay banal. Kaya sinabi niya, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay.
Ang maging banal ay nangangahulugang maihiwalay. Ibig sabihin po na ay maging hiwalay mula dito sa makasalanang mundo. Dapat tayong mabuhay bilang mga inihiwalay. Ang ating pamumuhay ay dapat maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Karapat-dapat bilang Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Hindi sapat na maging Kristiyano lang sa pangalan o tawaging mga anak ng Diyos at mga taong patungo sa langit. Sa atin mismong pamumuhay ay dapat makita ang ating identity. Siyempre po, dapat na maging ganito. Sapagkat nasusulat, kayo maging banal, sapagkat ako'y banal. Kung ang Diyos na ating Ama ay banal, kung gayon ay dapat na ang kanyang mga anak ay maging banal na rin. Tama po ba? At ang pari ay dapat na maging banal. Ang alay na inihahandog ng pari ay dapat banal. Ngayon, sinabi sa atin na ang ating mga katawan ay handog. Tama po ba? Kung gayon, ang ating mga katawan, ang ating puso, ang ating buong pamumuhay ay dapat na maging banal at inihiwalay. Kaya sabi sa Roma chapter 12 verse 1, sinasabi, kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Upang makapaghandog ng isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, dapat ay hiwalay tayo sa lahat ng kasalanan at kasinungalingan ng mundong ito. Hiwalay. At sabi sa Roma chapter 12 verse 2, sinabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at tubos na kalooban ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang lahing ito. Huwag ninyong sundin ang paraan ito. Dapat tayong mabago. Gaano po kasama ang mundong ito? Napakasama po, suwail at tiwali. Kaya nga sa mga Gawa, chapter 2, sa araw ng Pentecostes, 3,000 katao ang dumating upang makaunawa ng ebanghelyo at naligtas sa loob ng isang araw. 3,000 tao ang nabautismuhan. At sa mga naligtas, ito ang sinabi sa kanila. Gawa chapter 2 verse 40, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ano ang kahulugan nito? Kahit mula sa mga naligtas, mula sa walang hanggang pagkawasak, sinabi na iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Nangangahulugan po na humiwalay tayo mula sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan na ito ay masama, tiwali, at naiihibang. Gaano ito'y kasama? Habang higit na nagiging sibilisado, mas higit na umuunlad ang kaalaman, mas mabilis na kumakalat ang kasalanan. Dapat tayong mahiwalay mula sa lahat ng ito. Hindi tayo dapat mabuhay sa paraan ng kahawig ng sanlibutan. Maray ba tayong mabuhay ng ganoon? Hindi po. Dapat na maging iba ang ating pamumuhay. Ito ang hiningi sa atin ng Panginoon. At ngayon, na tayo ay mga tao na patungong langit, hindi tayo dapat mabuhay na tulad ng mga taong patungo sa impyerno. Sinabi sa Apokalipsis chapter 22, verse 11, sa masama ay hayaang magpakasama, at ang mga marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa, sapagkat malapit na ang panahon. Ang mga patungo sa langit ay malinaw na may ihiwalay bilang mga patungo sa langit. At ang mga patungo sa impyerno, puno na sila ng kasamaan na mag-aakay sa kanila sa impyerno. May malinaw na pagkakaiba. Tama po ba? Ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Nangingibabaw ang kasamaan. Ito po ay higit na marami. Sa panahon ngayon, marami ang mga tinatawag na Kristiyano ay Kristiyano lang sa pangalan, sa panlabas lang. Walang anuman sa loob. Hindi nga nila alam kung ano ang kahulugan ng maipanganak na muli. Hindi nila alam na mayroong tayong Espiritu Santo at namumuhay sa katotohanan. Formalidad lang ito. Isang empty shell. Sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ng dulo nito. Parang isipin ng isang tao na ang kanyang landas ay tungo sa langit, ngunit ang dulo nito ay impyerno pala. Hindi po, hindi yan tama. Ang pananampalataya kay Jesus ay hindi relihiyosong gawain na bagay. Hindi ito ukol sa pamumuhay ayon sa iyong kagustuhan, tapos pumupunta sa church at umaawit ng ilang mga himno. Karamihan sa mga ito ay puno ng kasinungalingan. Gaano kaganda ang ating mga himno. I love thee more than now, than ever before. Do you really love the Lord more than before? All the worldly desires I once had are long gone.
And God says, stop. When did they disappear? Ang makamundong pagnanasa, yung maakyat pa din sa iyong lalamunan at sinasabi mo na ito'y wala na? Anong kasinungalingan yan? May nagsabi po ng ganito, ang mga Kristiyano ay nagsisinungaling, lalo kapag linggo. Tuwing kailan sila nagsisinungaling kapag linggo? Kapag sila ay nananalangin, nagsasabi sila ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin, yun ay pagsisinungaling. Hindi po ba? Ang mga himno ay magagandang liriko. Ngunit kapag inaawit mo ito ng walang sinseridad, ito ay pagsisinungaling din. Kapag iniisip ito, siguradong ito'y totoo. Ang mga Kristiyano ay maaaring magsinungaling, lalo na sa araw ng linggo. Kung magtitipon tayo at aawit ng mga magagandang himno at mananalangin, ngunit sa labas ng church ay gaya ng sanlibutan, mali iyon. Siyempre hindi po yun tapat. Tayo ay dapat nahiwalay sa mundo. Yun ang ibig sabihin ng kabanalan, ang maihiwalay. Kung nais natin maghandog ng banal na sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos, una, dapat tayo magkaroon ng buhay na hiwalay sa sanlibutan at maging tao na ibinukod. Ngayon, tignan po natin. Sa 2 Korinto, chapter 6, 1 Korinto. 2 Korinto po, chapter 6, verse 17 hanggang 18. 2 Korinto, chapter 6, verse 17 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapi, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ang kayo ay kumakatawan sa mga naligtas. Ang kanila ay kumakatawan sa mga tao ng sanlibutan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Dapat po tayong maihiwalay. Tayo ay dapat na makabukod. Maging sa trabaho, mahirap ito. Meron sila mga party, inuman ng alak. Nagtatanong sila, bakit hindi ka umiinom? Hindi ako umiinom. Kung ang lumalabo na ang isipan, dahil sa pag-inom, nagagawa mo na ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Maraming kasalanan ang nangyayari kapag nalalasing ang mga tao. Alam niyo po ba ito? Sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Hindi ako umiinom. Bakit hindi? Nagagamot ako sa ngayon. Anong gamot? Luma at bagong tipan. Oh, isa ka palang makahisus. Yung isa ay minamasama ito at binuhusan ng alak ang likuran ng Kristiyano. Mari po nilang buhusan ng alak ang inyong likuran. Pero uminom ka man o hindi, mas maganda na huwag kang dumalo sa mga ganong kasiyahan. Kung kailangan mo talagang pumunta, patuloy ka lang kumain ng mga snack. Pagmasdan lang nila ito ng mabuti. Pagmamasdan nila tayo ng mabuti. Ang taong ito ba ay talagang mananampalataya? Kung aakto ka ng kagaya nila, maiisip nila, isang kagaya ka lang din namin. Pero kung ikaw ay malinaw, ang iyong pagkakaiba, magsisimula sila makaramdam ng kaunting takot. Talagang iba sila. Maaari din ba akong maging ganon? May kakilala ko na isang tao, pagkatapos na maligtas at mabago, pinangunahan ng ilan sa kanilang mga katrabaho sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagbabago na kanilang nakita. Sinabi po sa unang Pedro chapter 3 verse 15, kung sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang patungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit gawin ninyo na may kaamuhan at paggalang. Kung mayroon kang matatag na pananampalataya at pag-asa na naisin ng mga tao na alamin ito, totoo ba talaga ito? Magagawa nilang respetuhin ang ganong uri ng pananampalataya. Sa panlabas, maaaring silang mangutya, pero sa loob, napapaisip sila na maaaring totoo talaga ito. Ngunit kung tinatawag mo ang iyong sarili na mananampalataya at umiinom ka na parang wala lang, nagbibiro na malupit ang mundo, kung gayon malalaman nila. Ang isang ito ay peke, siguradong peke. Basahin po natin, 2 Korinto chapter 7 verse 1.
Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu na gawing sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dapat nating katakutan ang kasalanan. Dapat mas katakutan natin ito kaysa sa lason. Sa pagkatakot sa Diyos, ang nagpapasakdal ng kabanalan, tayo ay dapat pabanal ng pabanal. Sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal sa kabanalan. Tama po ba? Dapat unti-unti tayo maging katulad niya. Tulad ng isang uod na naging sikada pagkatapos ng 7 taon, tayo ay dapat mabago sa ating puso, sa ating buhay, sa ating salita, sa ating mga gawa, hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Sinasabi sa Filipos chapter 3 verse 21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kapag dumating ang Panginoon, ang ating hamak na katawan ay babaguhin gaya ng kanyang maluwalhating katawan. Hindi tayo pupunta sa kanya ng ganito. Makikita natin siya na may banal at maluwalhating katawan. Ngunit, bago ang pagbabago na iyon, ang ating puso ay dapat munang mabago. Ang uod ay hindi nagiging sikada sa magdamag. Tumatagal ito ng 7 taon. Ang isang maliit na larva ay dumidikit sa isang ugat malapit sa isang lawa at unti-unting nagbabago. Sa wakas ay lumilipad papalayo bilang isang tutubi. Dapat ay unti-unti tayong mabago. Tama po ba? May iba na dumadalo sa church sa loob ng 3 hanggang 10 taon. Ngunit ang puso ay gaya pa rin ng mga sanlibutan. Bakit? Siyasatin ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita. Talaga bang ako ay nasa pananampalataya? Totoo ba ito? Kailangan po natin siyasatin yung ating sarili. Siyasatin ang ating sarili kung tayo nasa pananampalataya. Ngayon, tignan po natin. Sa Isaías chapter 52 verse 11, babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Isaías chapter 52 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y humayo, kayo'y umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo'y lumabas sa gitna niya. Kayo'y magpakalinis. Kayo'y magdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Kayo'y humayo, kayo'y umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Ibig sabihin nito ay umiwalay tayo sa sanlibutan. Umiwalay sa mga tao ng sanlibutan. Kayo'y lumabas sa gitna niya. Kayo'y magpakalinis. Kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Dinadala ng mga pari ang kabanantipan. Kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ang mga nagdadala ng salita ng Diyos at sumusunod sa Panginoon ay dapat maging banal. Maging malinis. Kapag dumating ang Panginoon, siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin sa unang 1 chapter 3 verse 3, ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Meron tayong ganitong pag-asa. Kapag dumating ang Panginoon, ang katawang ito ay magbabago. Magbabago tungo sa Panginoon. Mas maganda kaysa maanghel. Ang isasama ang katawang ito. Sabi sa unang 1 chapter 3 verse 1 at sa mga sumusunod na talata, sinasabi na ang mga may ganitong pag-asa, maging gaya ng Panginoon, ay maglinis ng kanilang sarili gaya niyang malinis. Dapat tayo maging malinis nang malinis pa, mahiwalay sa sanlibutan. Sa ganitong paraan kung paano natin nililinis ang ating sarili, tama po ba? Bantayan ang iyong salita, bantayan ang iyong kilos. Dapat tayong mabago ng higit at higit pa. Hindi kayo malilinis kung hindi pag-aaralan ng salita ng Diyos. May mga taong nilaligtas, subalit hindi nagbabasa ng Biblia at nakikinig dito. Paminsan-minsan, narinig ko ang patungkol sa ganitong mga bagay.
Ang ilang mga mananampalataya ay hindi dumadalo sa church at nahuhulog sa lahat ng uri ng kaguluhan. Subalit, kung hindi ninyo pinag-aaralan ang salita ng Diyos, kung gayon, paano kayo mababago? Kailangan ninyong basahin ang Biblia araw-araw. Hindi lang iilan, kundi marami. Ang panalangin ng taimtim. At manalangin ng taimtim, dapat kayong magsikap. Pag-isipan niyo po ito. Kung ang isang pasyente ay hindi iinom ng kanilang gamot ng regular at minsan lang iinom nito, minsan hindi, paano sila makakaasa na sila ay gagaling? Kailangan natin ng parehong bagong tipan at lumang tipan. Masigit natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Masigit na ang ating puso ay nababago. Nang higit nang hindi natin namamalayan. Alam niyo po ba ito? Paunti-unti, tayo ay magiging kagaya ng Panginoon at magiging maingat sa inyong mga salita. Dapat ba kayong magsalita ng malupit tungkol sa inyong mga brothers at sisters? Ganyan ba talaga kayo napopoot sa kanila? Sinabi sa 1 chapter 3 verse 15, ang sino mong napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Meron ba talagang bagay na hindi niyo mapatawad? Sinasabi sa atin sa Efeso chapter 3 verse 20, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, kaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi ba dapat na sa atin magsimulang magbago ang isang bagay? Isang bagay, bawat pagkakataon. Pagkalipas ng isang taon o 3 taon o maging 10 taon at ang buhay ninyo ay pareho pa rin, kung gayon, ito ay dapat ganito, naglilinis sa kanyang sarili. Sa Levitico chapter 1 verse 5, kapag may isang tao nagdala ng isang handog na sinusunog sa Panginoon, kailangan nilang patayin ang hayop. Kung ito man ay isang kordero o isang kambing doon sa harapan ng Diyos. Pagkatapos babalatan nila ito, pagpuputol-putulin, at ganap na susunugin ito sa dambana. Ganito po ang isang handog na sinusunog. Ang isang bagay ay ganap na susunugin ng apoy. Kailangan nating gawin ang ganito sa buhay natin sa harapan ng Panginoon. Sinasabi sa Biblia sa 1 Pedro chapter 2 verse 11, umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kaya ng pag-aalis ng balat, dapat nating alisin ang lahat ng lumang pagkatao at ang mga paraan nito. Sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 9, hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. Dapat nating ilagay ang ating mga sarili sa apoy ng Espiritu Santo at hayaang ang bawat bahagi natin ay masunog, isuko at buong maihandog sa Diyos. Dapat tayong mawasak at maibigay ng buo bilang isang handog na sinusunog. Sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, at iyong ialay at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Isipin niyo po ito. Si Isaac ay kaisa-isang anak ni Abraham na ipanganak na siya ng 100 taon na. Sa sandaling iyon, si Isaac ay 13 o 14 na taon na. Malaki na at kaibig-ibig. At sinabi ng Diyos kay Abraham na kunin mo ang iyong anak na gaya ng isang kordero at ihandog siya bilang handog na susunugin. Sinabi ni Abraham, opo, pinasan ang kahoy at nagpasimulang umakyat sa bundok ng Moria. Sinabi ni Isaac, ama ko, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasa ng korderong handog na susunugin. Dahil sa alam niya na ihahandog niya ang kanyang anak, ang puso niya ay lubang nasasaktan. Tinalian niya ng mahigpit si Isaac at sinabi sa akin ng Diyos na ihandog kita. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sa sandaling iyon, talagang sasaksakin niya si Isaac ng patalim. Hindi niya sinabi, o Diyos, kinakailangan ko ba talagang dumaan sa ganito? At si Abraham ay handa na saksakin si Isaac. Ang Diyos ay nagmamadali na tawagin siya na Abraham sa 2 ulit. Abraham, Abraham, tumigil ka. Sapat na iyan. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Si Abraham po ay nakapasa sa pagsupok at nakita niya ang isang tupang lalaki na nasa likuran ng mga sungay na sumabit sa mga tinik. At ito ay inihandog na kapalit ni Isaac. Naisip niyo po ba kung gaano nasaktan ang puso ni Abraham noong sandaling ihahandog niya si Isaac? Gayun din po, kapag inihahandog natin ang ating sarili sa Diyos, ang ating puso ay madalas nakakaramdam ng labis na kilok. Ang isang Kristiyano ay inihahandog ang kanilang sarili bilang isang handog na buhay sa Diyos. Ay isang taong isinugo ang kanyang kalayaan, kasiyahan, at maaari nilang tamasahin ito.
Alam niyo po ba kung gaano ito tunay na kalayaan? Ito ba ay mabuhay sa kung ano ang gusto ninyo sa mundong ito? Ang pagpapakasasa sa kasiyahan ay maaaring mayroon sila. Hindi po. Ang isang Kristiyano ay isang taong isinuko ang kalayaan, kasiyahan na maaaring mayroon sila. Masakit po ito, subalit ito ang kailangan nating gawin. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag upang maging ganap na isa sa Panginoon at ihandog ng ating mga sarili bilang isang banal. Handog na buhay na isang kalugod-lugod sa Diyos. Kailanman ay huwag po ninyo itong kakalimutan. Bilang mga banal na pari, tayo po ay dapat na ihandog ang ating mga katawan bilang handog na buhay na kasiya-siya sa Kanya. Paano nyo po ito gagawin? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng salita, at sa pamamagitan ng isang buhay na pagsunod sa salita ng Diyos. At lahat ng ito ay sama-samang bumubuo sa ating handog na buhay na ating tunay na espiritual na pagsamba sa harapan ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos. Nagpapasalamat po kami na Ikaw ay nahabag sa amin noong kami ay malayo pa sa iyo. Lumalakad sa kasalanan at sa pagsusugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang mamatay sa halip na kami. Nagdanak ang kanyang mahalagang dugo upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman. Pinasasalamatan ka po namin sa pagkakaloob sa amin ng kaligtasan ng walang bayad, ng walang anumang aming gawa. Dahil binili mo ang aming katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kami ngayon ay ganap na sa iyo. Kaya nga, bilang iyong banal na pari, mabuhay nawa kami sa bawat araw na nag-aalay ng espiritual na handog na kasiya-siya sa iyo. Pakiusap pagharian mo po ang aming puso at bawat bahagi ng aming buhay upang kami ay makapamuhay bilang mga inihiwalay upang maglingkod sa iyo. Ama, pakiusap, gabayan mo po at tulungan mo po ang iyong mga minamahal na mga anak upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian lang. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.